Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Melissa, tambalanista since 2018. Salamat dahil may podcast na kayo. Tuwing gusto ko kayo mapakinggan, anong oras man o kahit saan, pwedeng-pwede. Gaya ng maraming naniniwala at nagtitiwala sa inyo. Sumulat ako sa pag-asang mabibigyan ninyo ako ng payo. Hindi ko kasi alam kung kanino isasangguni ang problema ko. Government employee ang asawa kong si Aris. Looking back, matagal kaming naging mag-boyfriend bago nagpakasal. Kahit kasi handang-handa na ako at atat na, hindi pa daw siya ready. Takot na lang siguro na mapagod ako ng kahihintay at tumanda siya mag-isa, kaya kahit feeling niya hindi pa siya handa, nagpakasal kami. Ngayong kasal na kami, may panibago naman akong issue. Hanggang ngayon kasi hindi pa daw kami ready na mag-baby. Balak yata na ipunin muna yung college tuition na magiging anak namin bago siya ma-convince na ready na kaming magkaanak. Ang problema ko, 37 years old na ako. Baka naman kapag financially ready na kami, hindi na kaya ng katawan ko na magdalang tao. Early this year, may nakilala akong single dad sa pool ng kondo namin. Actually, mas nauna kong nakilala yung anak niyang lalaki na 3 years old. Mommy kasi ang tawag sa akin. Nung una, kami lang nung bata yung nagpapansinan at naglalaro sa pool. Hindi nagtagal, napasama na sa eksena yung poging tatay. Hanggang sa naging malapit kami ni single dad sa isa't isa. Sa ngayon, hindi na kami nagpapansinan ng asawa ko. Para na lang kaming housemates. Ramdam ko na hindi na namin mahal ang isa't isa. Tambalan, makikipaghiwalay na ba ako sa asawa ko? Hindi ko na kasi makita ang dahilan kung bakit nananatili pa kaming mag-asawa. Parang gusto ko na lang kasing magpakamami dun sa batang lalaki na nakilala ko sa pool. Obvious naman na type namin ng tatay niya ang isa't isa. Salamat sa inyong payo, ang inyong tambalanista, Melissa. Hi Melissa! Magandang tanghali sa'yo. Una, salamat sa pagtutok sa podcast ng Tambalan. Ayan, para dun sa mga kabisya natin na napapakinggan tayo ngayon sa radyo or napapanood tayo sa YouTube Live, pero hindi ito yung regular schedule po ninyo talaga ng pagtutok sa Tambalan. Meron naman po kaming podcast on Spotify. So, pwede nyo po kaming mapakinggan anytime, anywhere at your convenience. Yan, katulad ng eksena ni Melissa na anytime pwede niya kami mapakinggan. Alright. O ngayon, kung makikipaghiwalay ka ba sa asawa mo, alam mo, dami ko ng problema, dumagdag pa to. Nakakaloka yung, ano po ba? Makikipaghiwalay na po ba ako sa asawa ko? Yung parang sa atin talaga sa lalay. Ang mga eksena at mga ganap ng inyong buhay. Well, hindi ko alam kung
Kaya ka lang nagkakaganyan ay dahil sapagkat because meron kang bagong apple of the eye, 'di ba? Parang may bago kang pinagtutuunan ng pansin, 'di ba? Pero lagi mong tatandaan na yung mga eksenang pansin-pansinan sa pool na mga sinasabi nilang hindi sinasadya yan o kaya wala namang intensyon, diyan nag-uumpisa lahat, ganun. So hindi ko alam kung kaya ka biglang ganyan sa asawa mo na cold ka kasi meron kang na-meet na somebody or talagang napakalaking issue dito yung gusto mo magkaanak pero ayaw pa ng asawa mo. Kasi malaking ano din talaga to malaking factor kasi may mga ibang mga tao na nagpapakasal sila just because they want a companion. Pero meron talaga mga iba na kaya sila nagpapakasal kasi gusto nilang bumuo ng pamilya. At feeling ko dito kay Melissa, gusto niya ng ganun. Hindi alam mo, sabi mo, nakausap mo na ba yung asawa mo? Sabi mo, mapag-usap kaya tayo dun sa mga taong yung alam mong hirap sa buhay pero ang anak 15, ganun. Pero nakukuha pang tumawa. Minsan nakakapag-post pa sa Facebook, minsan nakakapagbakasyon pa, ganun. Feeling ko kasi kailangan lang maintindihan ng asawa mo na hindi, feeling ko walang masasabi mong ready ka na. Kasi kahit yung mga financially stable, magugulat sila na pagdating ng baby, hindi pa pala sila ready. Pero iba rin pala pa rin talaga kung financially stable ka at able. Kasi mabibigay mo yung mga kailangan ganun. Pero hindi, walang ganun na parang kapag ka financially able ka lang, pwedeng mag-anak Parang ganun. Kailangan maipaliwanag sa mister mo yun. Feeling ko kaya ka lang nagkakaganyan kasi may ibang may biglang bumabaling yung attention pero mas kailangan mo i-focus yung ano yung pwede ninyong gawin pang mag-asawa para maayos yan. Totoo. Ganun. Correct. Tandaan, ang tukso, hindi naman never dumadating na itsurang parang inapakan ng inapakan na pupo Ang tukso dumadating siya sa poging lalaking single dad na patambay-tambay sa pool. Yung diba? maglalaway ka. Correct. Yung matatakam ka. Totoo. Yung may anak na mami-mami ang tawag sa'yo. Kasi ganyan yung gagawin ng tukso, ganyan ang gagawin ng evil Diba? Nako. Talagang gagawin niya yung best niya para to kill, steal, and destroy. Ganun. And always, the tukso is in the form of a beautiful, bongacious lady. And in this case, Melissa, di ba? In the form of a poging lalaki na single dad na may anak na 3 years old na ang tawag sa'yo ay mommy. Diba? Nakakatakot, di ba? Nako, at this point, medyo dapat maging sobrang maging maingat ka sa pagdedesisyon. Yes. Totoo yung sinabi ni partner, medyo sabog kang mag-isip ngayon Gawin mo muna, makipag-usap ka ng maayos dun sa asawa mo. Correct. 'Di ba? Ano ba talaga yung sinabi niya sa iyo? Hindi pa siya handa or hindi daw. pa kayo handa? Ano yung dapat yung paghandaan? Baka naman pwedeng gawaan kung ano man yung paghandang ginogol niya, 'di ba? At ginogol ninyo. Para mapabilis yung paghahanda. 'Di ba? Kasi mag-asawa kayo, tulong kayo dapat. Sige, ano yung goal natin para mapaghandaan kung ano man yung ano yung steps natin para mapaghandaan kung ano man yung tina-target natin na goal. 'Di ba? Mag-ipon muna, di magtrabaho tayo. 'Di ba? Magtrabaho tayo ng mas marami para mapaghandaan kung ano man yung pangangailangan ng mga anak natin. Hindi namin alam, kayo mag-uusap Pero, kayo yung magsiset. Ang pwede nyo gawin, mag-set kayo ng timeline. Kasi meron, ang sinasabi nito ni Melissa, may timeline din yung katawan. Totoo naman, iba po ang katawan ng 25-year-old sa isang 37-year-old. Pero sa teknolohiya po ngayon, posible na yan. Diba? Huwag ka na rin mag-alala masyado tungkol dyan. So pag-usapan nyo yan, ako, for me, pangit na desisyon yung hahanap ka ng solusyon sa ibang tao. Yes. Kasi yun yung strategy mo ngayon. And for me, that's a very wrong decision. Correct. Bakit ganun? May problema ka sa asawa mo, hahanap ka ng solusyon sa iba? Sure ka ba na masusolusyonan ng problema mo sa iba? Tingnan diba, mo yung malay mo ayaw din ng lalaki ng ganyan kasi may anak na siya, hindi mo alam yun na ayaw ko na magdagdagan pa yung anak ko. Oo, totoo. May sinabi siya Ano ba yung sinabi niya dun sa dulo? Ang parang sinabi niya, obvious naman na type namin ng isa't isa. So, ibig sabihin, wala pa man lang confirmation. Wait, ayun yun. Obvious naman na type namin ng tatay niyang isa't isa. So,
wala pang confirmation. Doon ka pa lang sa obvious naman na type niya ako. Naku, ang dami na pong namatay sa maling akala. Lahat yan, illusion mo pa lang. Sa true. Wala naman pagtatapat eh. Correct. Nag-usap ba kayo, hiwalayin mo yung asawa mo at liligawan kita, Tama. aanakan kita. Wala namang ganun ah. Ikaw na talaga ang mami-mami nitong 3-year-old na to. Walang ganun. Ang Malay mo pa, statement mo. joke lang yun. Correct. Diba? May mga Alam mo, ganyan pwede ka mo maging mami ng anak ko. Naku, sayang kung may mami lang yung anak ko. Mga ganun parinig sa lalaki. Hindi naman yun eh. Hindi naman. May mga lalaking ganyan. Correct. May mga lalaking paasa. Diba? Tsaka tingnan mo, anong moments ninyo sa may pool area? Hanggang kailan ka tatambay dyan? Diba? Ang init-init, dyan ka lagi. See? Yung wala na tao sa gilid ng pool na iwan ka mag-isa. Andiyan ka kasi hoping ka. Hoping ka na dadating yung pogi lalaki may 3-year-old na gusto kong imami-mami. Diba? There's not even a confirmation that na meron kayo. Correct. So walang assurance na masusolusyonan ng problema mo kung papatol ka sa iba. Okay, hindi magandang habit yung ganyan. Every time na magkakaroon ka ng problema sa asawa mo, ay hahanap ka ng solusyon sa ibang lalaki. Tama. That's not a good move. It's a very wrong move. Wag mong gagawing habit 'yan. Kasi walang kasiguruhan na pag pinatulan mo yan, wala ka ng problema. Baka nga mas malaki pa yung problema mo dyan eh. Tama. Diba? So maging maingat ka. Ito, second question, ano yung grounds mo para iwanan yung asawa mo? Kasi hindi pa po prepared yung asawa ko na magkaroon kami ng anak. Diba? Ano yun eh? Ano yan sa batas? As a lawyer? Bagay na... As a lawyer, ano sa batas? Ang ano? Tinatamad ako magano. Tinatamad ka mag-isip. Kasi anong reasonable grounds mo para iwasan, para di ba hiwalay yung asawa mo? Sasabihin mo na hindi pa daw kasi handa yung yung hobby ko na magkaroon kami ng anak eh. Di ba? Kung sapat din naman yung dahilan ng lalaki at hindi pa talaga siya ready, bakit mo pipilitin? Kung ganyan, that's so selfish of you. Ang iniisip mo lang yung kaligayahan mo. Ang iniisip mo lang yung goal mo. Yung mag-asawa kayo. Di ba? So kailangan pag-usapan yung dalawa. Ayan, napagalitan ka tuloy. Kasi naman atatat to. Pero gets ko naman, partner, yung excitement niya. Baka sabihin naman ito si Melissa, siya tong super supportive sa atin, super kampi tayo dun sa asawa niya. Hindi sa ganon. Kaya lang, ang sinasabi lang din talaga natin mag-ingat ka sa desisyon mo. Kasi tingnan mo, at saka yung sinasabi mong, sa ngayon, para na kaming housemates, we're cold. Kasi meron kayong meron kayong issue na hindi nyo sinusolve. Tapos ikaw naman ito, parang, ay nako, confirmation na cold kami sa isa't isa, tapos may namita ko na poging daddy, na single dad dito sa may pool sa condo namin, na confirmation na talagang maghiwalay na kami. Hindi ganon. Diba? May mga pagkakataon na mag-aaway talaga kayo mag-asawa, may mga cold moments kayo, may argument kayo, pero hindi laging dahilan nyo na, ayoko na, rason na to para humanap ako ng lalaki sa gilid ng pool. Hindi ganon. O kung saan mang senaryo naisip mo. Diba? Walang ganon. Ako sa gilid ng elevator kasi yung operator doon lalaki. Diba? Walang confirmation. Yan yung mali yung ginagawa mong solusyon na hinahanap mo sa iba na pwedeng kayong dalawang mag-asawa ang pwede mag-settle. Kasi dyan pa lang sa issue ninyong dalawa kung dapat kayo mag-anak, ang dami ng oras ang i-google dyan. Kesa tambay-tambay ka sa pulat, doon ka naghanap ng solusyon. Diba? Ang gaan ang loob ko doon sa 3-year-old mami ang tawag sa akin. Asus, ate girl. Nagpapantasya ka masyado. Sa true. Diba? Tsaka higit sa lahat, mag-asawa pati pa kayo. So kapag may ganyan kang mga leaning towards sa hanap-hanap ka ng iba, ganyan, ang dami pang mga, basta ang daming sakit na ulo na naiisip namin. Samantalang kung isosolve ninyo kung paano ba, ano bang gagawin? Diba? Sabi nga natin kanina, partner, matindi na, high-tech na tayo ngayon. So pwede bang, di ba yung ginagawa ng iba, hindi ko lang alam kung how expensive it is or kung papaano or kung meron bang donation, drive or whatever. Kapag kayo pini-freeze yung mga eggs ng mga babae, di ba may gano'n na procedure ngayon? Marami sa amin sa ref namin. Madami din kami. Bakit? Kayo Tray. lang? Kami 3 tray. Matagal na yun na. Ngayon nyo lang na-discover. Yung freezing ng eggs. Pwedeng gawin yun. Di ba may yung freezing ng eggs? Meron ako mga kilala, partner, na sa ngayon wala silang ganyan na din yung age nila, nasa late 30s. Sa ngayon wala sila pang nahanap na partner. Yung isa namang kakilala ko, walang balak maghanap ng partner, pero gusto ng anak. So ang ginagawa nila, pinapa-freeze nila yung kanilang egg cells. So
para pag dumating yung panahon na ready na sila, merong pagkukunan habang bata pa sila. May ganong teknolohiyang kinemelatik. So, may ganong option. Hindi option na iwanan mo yung asawa mo para lang masatisfy yung gusto mo. Diba? Ganun. Wag masyadong selfish. Hindi laging kaligayahan mo lang yung iisipin mo. Tsaka alam mo, kung babalikan natin yung kwento mo, Melissa, hindi rin ready yung yung jowa mo magpakasal sa'yo, kaya lang atat na atat ka din, di ba? Parang kumbaga, although, doon naman din sa part nung asawa, hanggang kailan naman yung pagre-ready na yan? Yun yung pag-usapan nyo. Pag-usapan nyo, ano yung pwede mo magawa na matulungan siya para kung ano man yung preparation na gusto niya, na sinasabi niya, na pagre-ready, mas mapabilis. Di ba? Kasi kailangan mong ipaintindi din sa kanya na time is of the essence. Kasi you are 37 years old and kailangan makagawa kayo ng bata before you get 30. Before 40. Mga diba? ganun. So ipaintindi mo sa kanya yon. Kasi kung hindi mo kakausapin yan, wala ding mangyayari. Tingnan mo, sa halip na kausapin, tambay ka ng tambay sa pool ng kondo. Nagkakamelasma ka na niyan. Ano mo sa init. Baka na-imagine mo din yung naglilinis ng ng mga tuyong dahon doon, yung nagne-net sa pool. Ini-imagine mo na rin, tumitingin siya sa akin. Ito feeling na. ko talaga. Ganun. Totoo. Gusto niya akong tawaging, bata pa to, so gusto niya akong tawaging mami-mami. Diba? Tapos isip ko na naman senaryo sa isip mo. Teka, maglunurang kaya ako. Correct, diba? Tapos para kami mouth-to-mouth resuscitation. Ano kayang swimsuit ang gagamitin ko kapag naglunod-lunuran ako? Total cold naman kami sa isa't isa ng asawa ko. Correct eh. Yun na lang ang gagawin ko. Hanap-hanap na lang ng solusyon sa may pool ng kondo, di ba? Huwag ganun. Talk to your husband. Napaka-importante ng open heart communication. Open heart surgery kung gusto mo. Ikaw, basta ang importante may heart. Nandyan yung puso mo. Yes. Ano lang yan eh. It's a phase and it's obviously a big part of it kasi gusto mo talaga magkaroon ng anak. So, very valid naman yung nararamdaman mo. Actually, yung mga nakikita mong mga single na poging dad o kaya nagnenet na mga dahon sa pool, 'di ba? Kung titingnan natin yung ugat doon kasi yung desire mo talaga na magkaroon ng anak doon din ang galing eh. So, at walang ibang pwedeng makasolusyon yan kundi yung sarili mong asawa. Correct. So, usap kayo, ha? So, ulitin namin, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Huwag ka nang tatambay sa pool ng kondo. Makasalanan yan para sa'yo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified maker. Tapos yung mga iba, nagkakasundo sila with having pets instead. Oo. Never dapat maging option na yung poging lalaki doon sa gilid ng pool. Wag mong gagawin yun. Ay, cold kami ng asawa ko. Ano ba yan? Teka, ma'am, doon muna ako sa gilid ng pool. Di ba nagkakasala ka na eh. Yes. Nang hindi mo namamalayan. Baka pag dumating pa yung mas malalaking problema ng ninyo mag-asawa in the process, laging yun give up ka na agad. Yung lagi magiging rason mo, ay hahanap na ako ng iba kasi nag-away kami. Ay, sinagot niya ako. Ay, hindi siya nagluto ng hapunan. Ay, so hanap na lang ako. Tambay ulit ako sa pool. Hanap ako ng pagpapantasyahan. Ganun. Diba? So hindi ganun yung yung solusyon. Sa wrong way. Marami. May mga iba basta ibang options. Walang ibang pwedeng makasolve niyan kundi kayong dalawa lang din. Ha? Melissa? Okay ba? Usap kayo. Usap kayo na maigi. Sige, bago tayo umexit, shoutout tayo ng Medj sa ating mga tambalanisa na nakaantabay. Erwin Cortado says, ang saya ng kwentuhan ng mahiwagang Bornay. Jeremy Bueno, communication is always the key to anything pero dapat both parties are calm and hindi emotional para maayos ang problema. Understand each other. Baka mamaya financial pala or something. Communicate and understand each other since mag-asawa kayo. Importante talaga yung communicating with each other. Correct. Tsaka yung baka kailangan ng time na kayo ay lalabas. Baka kasi nakatira kayo sa kondo, tapos ini-imagine ko yan, parang nakakaburyong yung four walls of the condo, yung mga ganun. Baka kailangan nyo ng outing, 'di ba? Na pwede kayong mas makapag-usap ng masaya.
Ganon. Basta every time na makaka-encounter kayo ng problema, it's always between the two of you and you resolve the issue by yourselves. Hindi pwedeng tatambay ka lagi sa gilid ng pool. Wala doon ang solusyon. Sabi siguro ni Melissa, anong kala nyo naman? Buong araw naman ako nakatambay. 5 to 8 lang kung kailan nandun yung poging tatay. Sa bottom line nun, mali yung desisyon, mali yung solusyon na inaakala mong magbibigay ng kaluwagan sa pinagdadaanan mo ngayon. Mali yung solusyon. Lagi mong ilalagay, what if it's your husband doing that? Who's doing that? Diba? Siya nakatambay sa gilid ng pool kasi madami nakatupis doon nagsiswimming tuwing hapon. True. Diba magagalit ka rin eh. May inis ka din, di ba? Na parang, sa halip na kausapin ako neto, tambay na lang ng tambay dun sa pool. May kinakausapan lalaki, di ba? Pa-shoutout po watching from Subic Zambales, posting in Golden Haven office, si Jake Milandres. Hello po. Shoutout naman dito sa Amsterdam, na always nakatutok sa FB Live. At pakibati din ang pinakamamahal kong asawa na sa Milan na si JR Fuentes, na sana'y layuan din ang tukso. Ayan. Hello again, watching from New Zealand. Pa-shoutout naman po sa baby ko ni si Samara Jeremy, galing kay Shakara Filio. Willard Madato is watching sa Saudi Arabia. Daming nanonood talaga lagi. Si 100. Aga Ardeza, baka si husband hindi mahilig sa bata kaya walang plano magkaanak. Dapat pinag-usapan niyo yan noon pa. Si Ellie De Castro, Nay Ellie, kumusta ka na? Okay ka ba? Watching from Binyan, Laguna. Hello kay Richard Golo. Seryoso daw nakikinig ngayon si Angelica Berse. From Cabangan, Zambales. Galing kay Ronald Romualdo. Shoutout po from Macau. Galing kay Daisy. Nicole Columna. Watching from Apayao. Salamat po. Manuel Sagum, nanonood sa atin from Paris, France. And hello daw sa Sagum family dyan sa San Juan, San Luis, Pampanga. Baka naman mag-invite ka pa dyan sa sa Paris. Ay, baka naman. Sa Paris? Parisan? Oh. Okay, Docs. Salamat mga tambalanisa sa pagtutok. Thank you. Ingat po kayo. Bye-bye. Yeah.